Kasunod ng pagpapalipat ng detention facility ng kanyang Chief of Staff, nagpaula ng pagbabanta at paratang si Vice President Sara Duterte laban sa Pangulo, sa unang ginang at sa House Speaker. Nakatutok si Jomer Apresto. Ito ang sagot ni Vice President Sara Duterte nang tanungin sa isang online press con kung paano raw niya poprotektahan ang sarili sa gitna ng pagbatikos niya sa pamahalaan. May kinausap na ako na tao. Sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa Araneta at si Martin Romualdez. No joke. No joke. Nagdilin na ako, ma'am. Pag namatay ako, sabi ko, huwag ka tumigil hanggang hindi mo mapatay sila. And then he said yes. Partikular na maaanghang ang mga patama niya kay Pangulong Bongbong Marcos. His country is going to hell because we are led by a person who doesn't know how to be a president and who is a liar. Mabigat din ang mga paratang ng bise laban sa First Lady. Lisa Marcos, naalala mo? Nagpadala ka sa akin ng video? Sinabihan mo ako saan kukunin ang pera. Pinakita mo ang muka ng tao doon sa video message mo. You sent me written instructions about money. Millions a month. Anong nakalagay doon sa envelope? DepEd. Anong ginawa ko? Binigay ko sa DepEd. Wala ka kang posisyon sa gobyerno, namimigay ka ng pera ng gobyerno eh. Kinuwestiyon din ng bise ang transfer order sa kanyang Chief of Staff na si Atty. Zuleika Lopez na 10 oras na ng gabi inilabas. 6:15 hanggang 12 midnight, nakapag-gawa siya ng report, nakapag-meeting ang committee. Nasaan yung meeting? Pakita niyo sa akin yung minutes. Matapos dalhin sa Veterans Memorial Medical Center si Lopez, inilipat siya sa St. Luke's Medical Center. I understand, meron siyang mga questions na sinagot ng, merong mga questions ang doctor na sinagot niya. Pero kami, she doesn't respond to us. Hindi. Kanina, Plano raw ng OVP na ireklamo ang aniyay tila labis na puwersa ng mga pulis habang nakabantay sa kanila. Sabi ni VP Sara, malaki na raw ang takot ni Atty. Lopez sa mga pulis dahil sa nangyayari sa kanya. Naniniwala ako na it was attempted homicide because she feared for her life. Why do you have to antagonize a detainee who is fully cooperating sa lahat ng kailangan niyang gawin para matapos lang ang hearing na yan? Kumbinsido raw si VP Sara na siya lang talaga ang target ng panggigipit sa kanya at nadadamay lang ang kanya mga tauhan sa OVP. Sinusubukan naming kunan ng pahayag ang Malacanang at si Romualdez kaugnay ng mga pahayag ng Vice Presidente. Para sa GMA Integrated News, Jomer Apresto, nakatuto 24 oras.